Okay, we're live again mga kapatid. Ayan, so isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. So, meron po tayo ngayong panauhing pandangal. Ayan, nag-inabangan ng ng ating mga kapatid. So, kasama po may presentation po ako ngayon. So, medyo nakatago yung mga narito sa loob ng Zoom. So, si Brother Mel po ay nandito ngayon sa loob ng ating Zoom meeting. Ayan. So, nag-join po siya sa atin ngayon. At salamat sa Diyos, wala siya sigurong masyadong gawain. And ngayon po ay meron tayong isang maikling topic. Ito po ay may nag-message po sa atin sa Hindi na ayan. So, hindi daw dapat natin na ituring na reyna ng langit at lupa ang ating Inang Birheng Maria. So, naisip ko po ito po ay isa sa aking PowerPoint o yung aking presentation sa street evangelization. So, naisip ko ito yung ating topic. So, bago po ang lahat, pa-share nung mga ating live. At kung meron po kayong mga question, kaklaruhin, dyan po sa atin sa comment section, pwede nyo pong i-message dyan. So, kung meron po kayong mga tanong, iba pang tanong after po nung ating presentation, ay narito po yung ating debatista. Ayan. So, pwede po kayo dyan na magtanong. So, siguro simulan na natin. Okay, so yun nga po, kaya tayo may presentation ngayon na ganito. Si Maria ay reyna ng langit at lupa. At ito po ay katatapos lang nung yung pag-aalaala natin sa pagiging reyna ng langit at lupa nung August 22. Tama ba? Noong August 22. So, isa po sa mga argumento nila na hindi dapat natin tawagin ang ating Inang Birheng Maria bilang reyna ng langit at lupa. So, ano nga ba itong reyna ng langit at lupa na itinuturing natin sa ating Inang Birheng Maria? So, ano po yung sinasabi ng ating title o topic na to. So, ang titulo po ng Reyna ng Langit at Lupa ay natatapok sa mataas na posisyon ni Maria bilang ina ng hari ng mga hari. Si Jesucristo, ang pamagat ay nagugat sa biblical na imahe tulad ng paglalarawan ng inang reyna sa kaharian ni David. Ang pagiging reyna ni Maria ay sumasalamin sa kanyang matalik or intimate na relasyon kay Jesus at sa kanyang tungkulin bilang isang makapangyarihang tagapamagitan. So yan po yung meaning. Ibig sabihin, ang pamagat na ito ay may biblical na imahe at ito po ay merong matalik na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Kaya yung titulo niyang ito ay merong pinag-uugatan. So ano po ba ang sinasabi ng ating dogmatic constitution? So sa dogmatic constitution po ng ating simbahan na si Maria ay reyna at mahal na birhen dahil kay Kristo. So yan po yung sinasabi ng titulo, dahil po kay Kristo. At tulad ni Kristo na pinahintulutan ng isang tradisyon noong ika-4 na siglo, muling pinagtibay ang doktrina ang kanyang pagiging reyna ni Maria. At nang matapos ang kanyang buhay sa lupa, siya ay itinaas ng Panginoon bilang reyna sa langit na sa lahat ng bagay upang siya ay maging higit na ganap sa kanyang anak. So yan po ay kinlaro. So alam naman po natin kung bakit tayo nagkakaroon ng isang konsilyo. Hindi po ibig sabihin na doon lamang nagsimula ang isang doktrina o ang isang aral o ang isang pananampalataya sa pamamagitan ng pagkaklaro at pagdidefine doon sa isang konsilyo. Kung hindi, ito ay paniniwala na noon pa man. So, ibig sabihin, kinaklaro lang natin kinaklaro lamang ng simbahan sa pamamagitan ng isang konsilyo, yung paniniwala na yon. So, yan po yung ibig sabihin. So, ito po ang sinasabi ng ating dogmatic constitution sa Lumen Gentium number 59. So, yan po yung definition natin ng sinasabi ng titulo at ng ating simbahan. Ang titulong ito ay nag-ugat kay Kristo.
At ganun din sa pag-aalaala, so yung nung nagkaroon na ito ng memorial nung August 22 nga, sa pag-aalaala ng pagiging reyna ng Birheng Maria ay unang itinatag. So it does clarification po na unang itinatag. It doesn't mean na doon lamang ito nagsimula. So pagtatatag ng kanyang pag-aalaala noong 1954 ni Pope Pius XII. So ayon sa tradisyong Katoliko, bilang si Kristo ay hari ng mundo at nagliligtas sa mga tao mula sa kanilang mga kasalanan, si Maria ay reyna na sa mundo dahil sa kanyang papel sa kwento ng banal na pagtubos na naglilingkod bilang ina ng tagapagligtas. So yan po yung memorial natin. So yan po ay inaalala natin tuwing August 22. So may tuturing nga bang Diyosa si Maria dahil siya ay tinaguri ang Queen of Heaven? So ito na po yung argumento ng ating mga kapatid na protestante. Actually, ito yung kanilang argumento. So sabi dito, maituturing bang Diyosa? So parang Diyos-Diyosa. So something ganun po siya. So tingnan po natin yung mga ginagamit nilang talata para patunayan at magkaroon ng justification doon sa kanilang claim na sinasabi nila na Diyos ang ating ng Birheng Maria. So ginagamit nila yung talatang Jeremiah 7:18, chapter 44 verse 17 to 19 and 25. So yun po yung mga ginagamit ng ating mga kapatid na protestante para balabasin na ang pagtaguri natin kay Maria bilang reyna ng langit o Queen of Heaven ay katumbas daw ng pagsamba natin sa isang Diyos-Diyosan. So yun po yung kanilang argumento at ang kanilang patunay. So biblical based. So syempre alam naman natin na sila ay sola scriptura. So yun ang kanilang matibay na patunay daw. So sabi nga, sino nga bang Queen of Heaven ayon sa talatang kanilang binabanggit? Ito po ay ayon sa mga Bible scholar na kapwa nila protestante. So ito po yung nakuha natin sa kanilang site, yung kanilang sinasabi doon. So the praise Queen of Heaven may be a title for the goddess Ishtar. Ayan, perhaps the same goddess as the biblical Astore. Cakes were also baked in honor of the Queen of Heaven. Yan nga po yung sa Jeremiah 7:18. These cakes may have been in the shape of star or the crescent moon or the female figure. So ito po yung kanilang isa sa patunay. So another in verse 18, cakes the Queen of Heaven. It's probably a reference to the Babylonian fertility goddess Star. So the goddess of the planet Venus, wait lang po. Venus, the cakes were probably in the form of the goddess. So ito yung kanilang sinasabi nilang matibay na patunay na ang Inang Birheng Maria ay isang Diyos-Diyosan lamang. So ito ay parang ito yung etong star, then the planet yung sa goddess of the planet Venus. So ito yung kanilang version, o yun yung kanilang patunay na Diyos-Diyosan at ang Inang Birheng Maria para sa kanila. So ito yung ating version daw ng isang Diyos-Diyosan. So another po dito sa kanila ay sabi dito, the Queen of Heaven was a name for Ishtar, the Mesopotamian goddess of love and war after all the fall of Jerusalem. So yan. So on and so forth. So yan po, ito yung kanilang mga site na nakuha ko. The Queen of Heaven in compared to the verse 44, 17 to 19 and 25, the Jews were worshiping this star as an Assyrian and Babylonian goddess, also called the Astore and the Astarte, the wife of Baal and the Molech, because their deities or symbolizes the generative power. Their worship involves prostitution. So ito po yung kanilang mga patunay. So at yun nga ang kanilang ang sinasabi nila na ang version ng mga Diyos-Diyosan para sa atin, sa ating mga Katoliko ay ang Inang Birheng Maria. So ayon sa mga protestante,
ayon sa mga protesta ng mga Bible scholars na lubusan na nag-aaral ng konteksto ng Biblia, na ayon din sa konteksto na ginagamit nilang talata, walang napatunayan anumang bakas na maaaring ihambing sa Inang Maria kay Star o kay Astarte. So si Maria ay totoong existido, samantalang ang Astarte naman ay hindi at bunga lamang ng imahinasyon ng tao. So tandaan po natin, mababasa po natin yan sa Unang Hari, chapter 11, verse 4 to 5. So ibig sabihin, itong sinasabi nilang ito at nagko-contradict doon sa kanilang ibinigay na talata na ang sabi doon sa unang hari ay bunga lamang, si Astarte ay bunga lamang ng isang imahinasyon, ayan, ng tao. So, tignan natin yung sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians verse 8 hanggang 4. So, embibing salin po ito. So, ano ba yung sinasabi niya tungkol sa Diyos-Diyosan? Kaya nga tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam natin ang mga Diyos-Diyosan. Po alam natin na mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. So sabi, larawan ng mga bagay na hindi totoo. At alam natin na iisa lamang ang Diyos. So yun daw Diyos-Diyosan ay mga larawan ng hindi totoo. At ayon doon sa unang hari, ito ay imahinasyon lamang ng tao. So tingnan natin yung argumento nila. Kung hindi pala, kung ang mga Diyos-Diyosan nito ay larawan lang mga bagay na hindi totoo at hindi naman talaga existido, at sinasabi natin na ang Inang Birheng Maria ay Diyos-Diyosan po kasi yung ginamit nilang mga verse. So ibig sabihin, magkakaproblema po ang ating salvation. Kung hindi pala existido ang ating Inang Birhen Maria, tinuturing nilang isang Diyos-Diyosan. So we don't know lang, ibinabase lang naman natin doon sa mga talata na kinukuha nila at doon sa mga talata na sinasabi din naman ni Apostle Paul. So magkakaroon ng problema ang ating kaligtasan kung hindi mag-e-existido ang isang Inang Birheng Maria at ituturing siyang Diyos-Diyosan. So, Biblia na rin po nagsabi. So, paano ba tinagurian si Maria bilang Queen of Heaven? So, ito na po yung ating mga biblical proof, biblical foundation para po masabi natin at maituring natin na ang Inang Birheng Maria ay Queen of Heaven. So, tignan po natin doon sa Mateo 1:1 po, 1:1 po ito, and Lucas 1:26-27. Ang pagiging reyna ni Maria ay nakaugat sa kanyang pagiging ina ni Jesus. Tama po. Sa kanyang pagiging banal at sa kanyang pagiging birhen. Ang kanyang pagiging inang reyna ay nakaugat din sa kultura ng mga sinaunang sibilisasyon, lalo na sa mga Hudyo, sapagkat si Maria ay galing sa angkan ni Haring David. So doon sa Mateo 1:1 makikita po natin at Lucas 1:26-25, ito po yung latagan ng genealogy. So alam naman na po natin siguro yan. So tandaan nyo na lang po yung ating mga verse. So titignan po natin yung historical concept or historical historical background kung tama nga ba na i-claim natin na pwede nating sabihin na Queen of Heaven and Reyna ng langit at lupa ang ating Inang Birheng Maria. So tingnan po natin. So kadalasan sa ating kaalaman tungkol sa konseptong monarkiyal na kung saan ang asawa ng hari ang reyna na iba sa ibang kaharian. So ayon po sa kasaysayan. So nung unang panahon din, karamihan ng mga namumuno ay polygamous o yung mga hari ay mahilig mag-asawa ng higit sa isa, o adulterers and concubine seekers. Kaya nga problema noon ng mga tao ay kung magiging reyna ang lahat ng asawa ng hari, komplikado kung iisipin. So kung sino ang kilalaning totoong reyna at kaninong anak sa mga asawa ng hari ang siyang papalit sa trono. So yan po yung parang historical background niya kung bakit ang ina ng hari ang siyang nagiging reyna. So, in convert sa unang hari 1:16, chapter 11, 1 hanggang 3, and chapter 2, verse 19. So,
May mga tala sa Biblia na ang kanilang hari, gaya ni Solomon na may 700 na mga asawa at bukod sa mga 300 concubines. Dahil dito, kinilalang reyna ng mga sinaunang Hudyo ay ang yaong ina ng kanilang hari na si Betseba. So, yan po yung ating biblical proof na yung ina ay siya ang nagiging reyna. So, may mababasa din tayo sa mga ilang sitas ng Biblia na madalas ay pumapangalawa sa pangahari ang kanyang ina sa 2 Hari 12:1, 14:2, 15:33, 22:1, 24:12 at meron din namang panahon na kapag namatay ang hari, ang kanyang ina ang siyang pumapalit sa trono. So, mababasa po natin yan sa 2 Hari 11:1 hanggang 14. So 'di ba makikita nyo ngayon ang United Kingdom. Samantalang dati ang namumuno doon ay Queen Elizabeth, 'di ba? So 'yan po 'yon. So tingnan samantalang siya ay ina nung dating hari. So sa 2 Kronika 15:16 mapapansin ang kahalagahan ng kapangyarihan at otoridad ni Maaka, ina ni Haring Asa. Matapos siyang palisin bilang reyna dahil siya'y naging masamang ehemplo sa kaharian. At sa Jeremiah verse 13 hanggang 18 makikitang pareho ang hari at ang kanyang inang reyna ay may mga korona. So yan po yung mga verses natin no. So mas naging malinaw ang katungkulan ng inang reyna noong hari na si Haring Solomon na anak ni Haring David bilang dahil kitang-kita na sa bawat pupunta ng kanyang ina sa kaharian, bigla niya itong sinasalubong at yinuyukuan. So makikita rin may mga sarili ding trono ang kanyang ina. So mababasa po natin yan sa unang hari, chapter 2, verse 19. At kung ano man ang hilingin nito ay hindi tinatanggihan ng hari. Ayan, sa unang hari 2:17 and 20. At dahil nga napakalaki ang ginagampanan ng ina ng hari sa kahariang Israel at sa kahalagahan ng kanyang katungkulan bilang reyna, ay madalas siyang inilalarawan na nakaupo sa tabi ng hari. Kung titignan po natin sa Biblia at sa salitang Hebreo, ang Gebera kung titignan po natin ay the queen. So, ibig sabihin, ang kahalagahan ng Inang Birheng Maria o ng Inang Reyna ng isang hari, siya yung nagiging tenga. Siya yung nagiging tenga ng bawat sasabihin ng hari. Napaka-importante po nung kanyang katungkulan bilang isang inang reyna. So sa kultura po kasi ng mga Hudyo, pag titignan natin, ang isang anak na walang asawa, ang lahat ng pagpapasya, ito ay kanyang sinasabi muna sa ina po sa ina. Ang lahat ng desisyon kailangan ay sinasabi niya sa kanyang ina. Kaya nga makikita natin, 'di ba? Si Salome, yung anak ni Herodias, 'di ba? So nung sinabi ni Herodes na dahil nagandahan sa kanyang sayaw, pinahiling siya na kahit anong hiling. So sa kanyang paghiling na 'yon, sinabi muna niya sa kanyang ina at hinihingi yung kanyang opinion kung ano ba yung kanyang hihilingin. So, ibig sabihin, may power ang ina sa kultura nila before kung papaano niya yung pagdidesisyon ay kailangan ay nakabase doon sa sasabihin o payo ng ina. So, kung ano yung maging payo ng ina, ayon ang susundin ng anak. At ganun din doon sa wedding feast of Cana. 'Di ba? So, namamagitan doon ang ina sa kanyang anak. So, yan po So, tignan namin sa awit 45:6, nakasaad ang Diyos na nakaupo sa trono ay may reyna na nakatayo sa kanyang kanang kamay. Sa awit 45:9, luminaw naman ang mga propesiyang ito nang ito'y madagdagan pa ng isa pang propesiya na nagsasabing may isang birhen na manganganak ng isang batang lalaki na tatawaging Diyos na siya'y kinulang po ako yata doon, na siyang upo sa trono ni Haring
David. So alam naman natin yung lineage or yung genealogy ng ating Panginoong Jesucristo na galing siya sa lineage ng mga hari. So katulad ni Haring David. So sa Isaiah 7:14 and Isaiah 9:6 hanggang 7. So sa mga verses na nabanggit ay binibigyan tiin ang relasyon ng ina at anak na kalaunay magiging bagong reyna at hari ng isang bagong kaharian sa hinaharap. So tingnan natin yung pagtatatag. So nang dumating ang takdang panahon, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na maipapanganak sa isang babae sa Galatians 4:4 and Hebreo 1:1 hanggang 3 upang magtatag ng kaharian. At ayon niya sa Mateo 4 verse 17 at sa Lucas 17 verse 21. Ito ang paniwala ng buong bagong tipan na kung saan naihayag na ni Jesus ang anak ng Diyos ay tinutukoy bilang binhi ni Haring David sa Mateo 1:1. At ang totoong may hawak na mga susi at trono ni Haring David ayon sa Lucas 1:32 and 33 and Revelation 3:7. Dahil si Jesus ang hari sa propesiya, halata syempre na ang kanyang ina na si Maria ang lalabas na reyna o queen mother na tinutukoy sa mga propesiya. So, ibig sabihin, ang kaharian ay hindi pwedeng walang reyna sapagkat ang gibera ang siyang nagiging tenga ng hari. Ayan. So, mas naihayag ang pagiging inang reyna ni Maria nang siya ay tawagin ni Santa Elizabeth na ang ina ng aking Panginoon sa Lucas 1:43. Sapagkat ang titulong ito ay may kahalagahan sa kadahilanang ito ang katagang ginagamit ng mga pagtawag sa ina ng hari noong unang panahon. So, sa kanilang kultura rin ay tinatawag na Panginoon ko ng mga tao ang hari. Kaya nga pagsigaw ni Santa Elizabeth dito, kinilala niya ang dignidad ni Maria bilang reyna ng haring si Jesus. So, ayan. So, sa makatuwid ang propesiya sa awit 45 na may reynang nakatayo sa trono ng Diyos ay naisakatuparan rin kay Maria nang siya ay lumitaw sa langit o sa pahayag Apokalipsis 12:1 at Jeremiah 13 verse 18. So, sabi doon ay yung sabihin sa hari at sa ina ng hari, ayan, kayo'y mga magpapakababa, magsiupo kayo sapagkat ang inyong mga kagayakan ng ulo ay nalagpak ang putong ng iyong kaluwalhatian. At sa nasabi sa pahayag 12 verse 5, nanganak siya ng isang batang lalaki na siyang mamumuno at maghahari sa lahat ng bansa. Kaya malinaw na si Maria ay isang reyna dahil nasa kultura na po nila yan. So kaya nga sa Lucas 24 verse 44, si Kristo man din, sabi doon na pahayag 19:6, ang kanyang titulo ay hari ng mga hari. Kaya nararapat lamang na si Maria ay maging reyna nito at ayon sa karya ng angkan ni David at si Jesus naman ang katuparan ng lahat ng propesiyang ito sa lumang tipan. So agree po tayong lahat dyan. So malinaw po yung inilatag natin na mga verses na ito na nagpapatunay. So ito yung ating theological and biblical foundation at siguro po ayan ay kumukontra doon sa kanilang mga ipinahayag at kinuhang mga verses. So mali po na sabihin natin na Diyos-Diyosan ang ating inang Birheng Maria sapagkat sinabi nga ni Apostle Paul na ang Diyos-Diyosan ay ang mga bagay na hindi siya existido, na hindi totoo. At ayon sa doon sa unang hari na ito ay imahinasyon lamang, bunga ng imahinasyon ng isang tao. So sabi ko nga po kanina na magkakaroon ng problema ang ating salvation kung ituturing natin na isang Diyos-Diyosan o hindi existidong bagay ang ating inang Birheng Maria. Walang Kristo na magkakatawang tao. Amen po. So, yan po yung ating mga inilatag. So, ano nga ba yung liwanag sa atin ng pagiging isang reyna ng langit at lupa ng ating inang Birheng Maria para sa ating mga mananampalatayang Katoliko? Ano yung liwanag na may bibigay po nito sa atin? So sabi po na si Maria, ina ni Jesus, at dahil dito siya rin ang ating ina ng simbahan at ina ng lahat ng mananampalataya. Nagpakita siya ng isang mahusay
na halimbawa para sa atin ng hindi natitinag na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Dumating si Maria sa atin upang tulungan tayo. Siya ay isang ina na gustong makitang mahal natin ng Diyos at makinig sa kanyang anak. At ang liwanag ng paghahari ni Jesus sa buong sansinukob ay siyang liwanag ng pagiging reyna ng kanyang ina bilang tagapamagitan natin sa kanyang anak. So yan po, kaya sinasabi natin na isa siya sa makapangyarihang tagapamagitan natin sa ating Panginoong Hesus. At clarification lamang po, wala pong claim, wala pong aral ang Simbahang Katoliko na ang Inang Birheng Maria ay tagapamagitan sa ating Diyos Ama. Hindi po, ang ating Panginoong Hesus lamang ang nag-iisang tagapamagitan sa ating Diyos Ama, at ang ating Inang Birheng Maria ay ang ating tagapamagitan, tinutulungan tayong mamagitan sa ating mga naisin sa buhay sa kanyang anak. Bilang siya ay reyna ng hari, reyna ng langit at lupa, sapagkat ang kanyang pagkareyna ay nakaugat sa ating Panginoong Hesukristo. Amen at maraming salamat. So, dyan po nagtatapos yung ating isang maikling clarification para po sa ating sagot dun po sa ating nag-message po sa atin sa pagiging reyna. So, marapat lamang, di ba, Bromel, na tawagin natin dahil sa kultura nila ng isang kaharian na hindi pwedeng walang reyna. Amen? So, meron po ba tayo? Kahit sa Bible. Bible, no, sa Jeremiah, no, yung nanay talaga ang nanay talaga ang reyna, no. Ito, basahin natin sa Jeremiah. Sinabi kay Jeremias, sabihin mo sa hari at sa kanyang inang reyna na bumaba na sa kanilang trono sapagkat inalis na sa kanilang ulo ang magaganda nilang korono. Sa Old Testament pa lang, ang kinikilalang reyna ay ang nanay, hindi yung asawa ng hari. Yan ang proven. Yes, kung ang tama. ay hari, ang nanay ang reyna. Jeremiah 29:2. Oh, yan. Ito'y ginawa niya matapos lisanin ni Haring Hekonyas ang Jerusalem kasama ang kanyang inang reyna. Si Hekonyas ang kanyang reyna, hindi yung asawa, kung hindi yung nanay. Ayan. Sa Daniel naman, 5:10, ang inang reyna ni Haring Belsasar ay pumasok sa bulwagan nang marinig niya ang pag-uusap ng anak niyang hari. Kita mo? Kung ang anak ay hari, ang nanay ay reyna. Biblical yan. Kung si Jesus na kanyang anak ay hari, ang nanay ang reyna. Nasa Bible yan, no? Hindi lang yan nakikita ng mga protestante. Kasi pag nakita nila yan, no? Although alam naman nila yan eh, no? Alam nila yan. Kaya lang, siyempre, hindi nila yan sasabihin. Kasi pag sinabi nila yan, ay parang pabor na sila about sa Queenship of Mary. Alam ng mga protestante yan, yung mga matatalinong protestante. Pero yung mga pastoran lang na ilang buwan lang nag-aral para nakamemorya lang ng mga talata, hindi nila alam yan. Pero yung mga matatalinong protestante, lalo-lalo yung mga Bible scholar, alam nila yan. Yes, tama. So, kasama din yan doon sa inilatag ko. So, kaya nga titignan natin yung cultural background. So, during that time, alam naman natin na puro kaharian yung makikita natin doon sa civilization nila during that time na talagang puro kaharian. 'Di ba? Puro kaharian talaga yung ano. So, marapat lamang na kung ang kaharian na yon ay merong isang reyna, so maituturing ba natin na ang Inang Birheng Maria ay isang reyna sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay merong itinatag na kaharian. Alam naman natin yan. Ipinangaral pa nga niya to eh. Hindi natin pwede niyang pasubalian. So dun sa kaharian na yon, sa kultura nila, ay meron talagang reyna. Katulad nga diba ni Betseba. Diba? So siya yung nagiging tenga. Siya yung lahat ng sinasabi ng isang hari. Ang inang reyna ang nagiging tenga
ng hari para sa kanyang lahat ng mga sinasabi. So, yan po yung kahalagaan. No? Biblical po tayo ha. So, kontra dun sa kanilang kinukuha ng mga Bible verse para lamang tuyain ang ating Inang Birheng Maria. So, sabi niya, bakit ba tong to the extreme na lang ang galit ng ibang sekta sa Virgin Mary? Alam mo, Mama Angie, sa pagtitignan natin sa biblical base, isa lang naman doon sa proto-evangelium natin sa Genesis 3:15. 'Di ba? Isa lang naman ang galit sa Inang Birheng Maria, 'di ba? Yung demonyo, yung evil, yung Satan. Syempre, kung galit ka sa Inang Birheng Maria, ba dumadami na yung mga Satan na galit sa kanya. So, hindi natin maintindihan, maunawaan na talagang bakit yung mga Inang Birheng Maria ay ganun na lamang ang galit nila sa ating Panginoong ay sa ating Inang Birheng Maria. So, siguro para sa kanila, kasi katulad ng aking inilatag nga ngayon doon sa Queenship of Mary, kasi tinuturing daw natin na Diyos-Diyosan na ang ating Inang Birheng Maria. So maliwanag naman doon sa kung Biblia ang pagbabasihan natin, ay ang Diyos-Diyosan ay yung mga galing lang sa imahinasyon ng tao. So ang Inang Birheng Maria ay totoong existido. So kasi binibigyan natin sila, ang ating Inang Birheng Maria, ng isang mataas na parangal. Siyempre sa kanyang ginawang partisipasyon sa pagkakatawan tao ng ating Inang Birheng, ng ating Panginoong Hesukristo. Nauna nang nagbigay pugay ang pinamataas na parangal na ito ay ibinibigay lamang sa isang hari, 'di ba? Yung Hail, full of grace, 'di ba, Brother Mel, kung saan lang ginagamit yung salitang Hail. Pero bakit ginamit ng Panginoong Diyos sa Inang Birheng Maria? 'Di ba? Doon pa lang. Kung ang Panginoong Diyos ay nagbigay ng pinakamataas na parangal na pagrespeto sa ating Inang Birheng Maria, how much more tayo na hindi magbibigay ng respeto? Napakawalang puso naman natin noon, di ba? So, ganun po. So, yan po yung ating mga biblical base. Yan po yung ating mga basihan, theological or biblical foundation natin para maklaim natin na ang Inang Birheng Maria ay biblical ang kanyang pagiging reyna ng langit at lupa ng katulad, at ito ay nakaugat sa pagiging hari ng ating Panginoong Hesukristo sa buong sansinukob. Hindi po ba? So, hindi natin pwedeng ikaila yung kultura nila at yung mga patutuo na ito sa Biblia na nababasa po natin. So yan. Sabi ni Brother Mike, yan nga po Sis Nad ang tinitira sa akin ng mga pastor ng First Baptist Church of Manila. Ba may First Baptist? Ang dami klase ng Baptist ano pala. First Baptist dito Church. Marami sa Palawan, ang daming Baptist dito. Lagi ko na-encounter mga Baptist. So, ayan. So, meron po ba tayong tanong? Meron, Brother Mike, meron ka pong tanong. Ayan. So, ayan. Ito kayong kay Ma'am Angie. So, siguro tignan po muna natin bago tayo humusga, at lalo na po dun sa mga bumabastos sa ating Inang Birheng Maria, kung ang Diyos ay ginagalang ng ating Panginoong Diyos, yung ating Inang Birheng Maria, ganun din po tayo. So kaya nga dinistinguish natin yung pagbibigay natin ng parangal o yung pagbibigay natin ng
respeto. So hyperdulia, ibig sabihin ay binibigyan natin ng mas mataas na parangal ang ating Inang Birheng Maria dahil sa kanyang pambihirang partisipasyon para sa pagkakatawan tao ng ating Panginoong Heso Kristo. Diyos mismo ang nagbigay ng pugay, nagbigay ng mataas na respeto sa ating Inang Birheng Maria. At hindi po natin yan maitatatwa. So, dapat po at hindi po yung sinasabi natin na pagsamba o yung worship na yon ay sa latria lamang po natin ito ibinibigay. At dun sa dulya ay dun sa ating mga saints. So, meron pa nga protodulya, di ba? Protodulya sa ating Saint Joseph, di ba, Bromel? Tama ba? Yung sa protodulya. Ay, ano ba? Tama ba, Bromel? The latria, the hyperdulia, the dulya, and the proto-dulya. Yun naman yung pagbibigay natin ng reverence doon sa ating sa poster father ng ating Panginoong Heso Kristo. So tandaan po natin yung dulya na yon ay ibinibigay natin doon sa ating mga santo para sa kanilang mga pampihira din na ginagawang pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Heso Kristo. The point na kahit buhay nila ay kaya nilang ipagpalit. Yan po yung ating respeto na binibigay para po sa kanila. Dati kasi kahit na reyna ang nakaupo, ang tawag pa rin ay maghahari. No? Bakit tinatawag dati natin Hail Holy King? No? Kasi kahit reyna ang gamit, hari pa rin ang ano. Kasi tingnan mo itong si Atalia. No? Si Atalia, alam niyo kay Atalia? Siya yung, ito, basahin natin. Sabi ko si Atalia. Pagkatapos dinala niya ito sa templo ni Yahweh at 6 na taong itinago roon habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Itong si Atalia, reyna to, pero ang ginamit, hari, naghahari sa lupain. Ayan. Kasi dati, kahit reyna ka, ang ginagamit pa rin termino, paghahari o naghahari. Hindi nila alam yun eh. Ibig sabihin, mataas na parangal na ibinibigay doon sa isang namumuno na yon, di ba? So it doesn't mean na yung hari. So ngayon na lang naman nagkaroon ng distinction doon sa word na yon ng pagiging hari at reyna. So later lang, pero during that time, yung mga word na yon ay ginagamit nila to the female. Yes. Yun. Katulad din ng salitang kapatid, yung adelphos, diba? So, it doesn't mean na yung kapatid na yun, yung karnal mong kapatid. Hindi. During the time, yung word na yun, pwede mong gamitin sa mga katribo mo, sa community, sa pinsan, or ano. Kaya napaka-importante nung etymology. So, dapat mas na medyo aware tayo sa mga etymology na to. So it doesn't mean na kapag nakabasa ka ng kapatid, kapatid na talagang karnal ang ituturing mo doon. Hindi. So ngayon na lang naman nagkakaroon ng pagdidistinguish doon sa mga wordings na to, kung ito ba ay kakapit sa babae or sa lalaki. So nagkakaroon ng evolvement na din naman yung mga words natin sa ngayon. So sabi dito ni Brother Mike, pati nga po rosary sis natin Brother Mel, hindi sila naniniwala. Siyempre wala naman sila nun eh. Paano sila maniniwala? Pero kapag tinanong mo sila kung naniniwala sila kay Mama Mary, naniniwala naman daw sila na siyang ina ni Jesus. Alamin muna nila kung ano yung rosary, kung ano yung nilalaman ng rosary. So, hindi ba to biblical? Hindi very biblical. So, kasi hindi sila naniniwala dahil wala nga sila niyan. So, dapat sabihin muna nila kung ano yung nilalaman nito. So, ayan po. Yung tanong. So, parang wala naman tanong sa live. Baka naintindihan. Kaya minsan doon sa YouTube nagtatanong. Ayan, maraming salamat po sa ating lahat ng mga nag-comment. Napakadami na pong comment sa ating YouTube dun sa nakaraang debate at sa lahat po ng mga
nanood dito din sa atin. Thank you so much. At abangan nyo pa po yung isang debate ni Brother Mel. So, with SDA to. So, medyo controversial din yung kanilang mga argumento about Sunday worship. So, abangan nyo po yan with Brother Ruben Nabal ng isa po siyang SDA. So, message na lang po natin siya kung kailan. So, kailangan yung availability nila. So, yan. So, bukas po abangan nyo po yung pagtatopic ng ating kapatid na si Cynthia. So, wala po siya ngayon at bukas po yung ating topic. So, yan. So, mga kapatid, announcement lamang po. So, meron po kasi kami nga sa YouTube na pera lang po sa debate to or kung meron man tayong mga kapatid na tanong dito or meron talaga tayong discussion, wala pong problema, nasa sa atin. Pero halimbawa kung kami ay nag-grocery tapos nag-topic kami ng konti at medyo wala nang tanong, nag-end live na po kami, okay lang po siguro yon. So hindi na kami kasi sinasabi ng YouTube ngayon na parang mas maigsi, mas better siya kasi medyo nagkakaroon nga ng parang rivalry sa pagitan ng mga Reel, TikTok, ayan, kasi mas marami yung nanonood doon. So sa atin ngayon, kung meron man po tayo, so kailangan ko mag-ano ng ibang topic. Kasi kung walang magtatanong, magta-topic tayo. And after the topic, kung wala po talagang magtatanong dito sa atin sa loob at sa live, mag-i-end live po tayo para mas maiksi yung oras. Pero kung may discussion naman na mahaba, wala naman pong problema yon. So, yan. So, ano to? Yung tatay po kasi ng GF ko po ay, tama yung kwento ni Brother Mike, senior pastor. Kaya po sila lahat ay convert po silang lahat. So, yun nga, Brother Mike, di ba yan nga yung problema mo? So, siguro, ang pwede lang natin talagang ipayo dyan, talagang magpakatatag ka sa iyong pananampalataya at sana yung pag-join mo dito doon, pag-join ko sa iyo doon sa GC ay para aralin yung ating pananampalataya at kung meron ka mga question, pasok ka dito or doon sa ating GC at may mga sasagot sa iyo doon. Para at least sabi mo na kung in case na tanungin ka uli ng mga ibang nagtatanong sa iyo tungkol doon sa pananampalataya ng GF mo, ay meron kang maisasagot. Huwag kang mahihiyang magtanong. At yun nga, lagi mo lang silang ipag-pray na maliwanagan din sila at doon sa pagsagot mo, kailangan nakaangkla yan sa ating pananampalataya para at least meron kang pangsagot dun sa kanilang mga katanungan. At yun nga lang yung sinasabi ko sa iyo na magpakatatag ka sa iyong pananampalataya. So gawin mong matibay na pundasyon itong pag-aaral na ito at sa lahat ng iyong mga tatanungin, pulutin mo doon yung talagang makakapagpatatag sa iyong pananampalataya. So para wag kang panghinaan ng loob. Merong katatagan, di ba? Kaya nga po pati ako ay gusto nila. Siyempre ganun talaga pero hindi po talaga ako papayag na ma-convert sa kanila. So kailangan talaga siguro dyan yung matinding pagdadasal, paghingi ng awa sa Diyos na maliwanagan sila sa iyong pinananampalatayanan at maliwanagan din sila na iisa lamang ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang revelasyon ay ibinuhos lamang niya sa kanyang nag-iisang simbahan na itinatag. Ito ang Catholic Church. At that is the undeniable truth. Hindi natin yan pwedeng pasubalian. So, syempre, dun sa mga nagkukontra dito, marami na po kaming debate na ano dyan. Argumento lang ang dala, pero walang dalang patunay. So, amen po. So, yan. So, amen, bro, Brother Mike. So, yan. Magpakatatag ka lang dun sa iyong pananampalataya at gawin mo ang pundasyon. Yung mga natututunan mo dito at yung mga sagot na yung mga sagot na malalaman mo
tungkol dito sa paghahayag natin, pag-sharing natin dito. Amen po. So, meron pa po ba tayong mga tanong? So, sa live, wala. Yung salitang maghahari, pwede rin yan sa mga babae o sa lalaki. Kasi tingnan mo yung Roma 5:17, sabi rito, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala. Tandaan natin si Mama Mary, pinagpala yan. Tama ba? Amen. Blessed are you among Ang mga women. taong pinagpala ng sagana, yan. Sagana, ibig sabihin, full, no? Sagana, abundant. Di ba? Ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Kita mo? Yan, ha? Sa inyo testament yan, no? Yung mga tao. Pag sinabing tao, no? Tao, pwedeng babae yan or lalaki. Di ba? Generic term niya ng yung salitang tao, pwedeng babae yan or lalaki yan. Yan ay maghahari. Bakit hindi ginamit na magre-reyna o maghahari? Sinabi maghahari sa buhay. Sabihin, during that time, yung salitang maghahari ay pwedeng gamitin sa lalaki at sa babae. Kaya nga yung dasal natin dating yung Hail Holy King dati yan, di ba? Maghiba na yung maghimaya ka hari sa Bisaya. Di ba? No? Ngayon ay ginawa ng reyna kasi ngayon ay ina-identify na kung babae o lalaki. Dati hindi. Kay babae ka kay lalaki, yung salitang maghahari ay pwede sa kanila gamitin. Okay? Ay, nagsara yung aking napindot pa. Wala nang tanong. So, yan. So, wala na po ba tayong tanong? Ayan, sakto 1 hour. Anong pangalan nito? Brother Mike. Ay, Rabal, sino yan? si Ruben Nabal. Kung kailan ang aming debate. May message ko siya. Kung kailan yung rescheduling ng inyong debate pala. So, yan. So, wala na po ba tayong mga tanong dito sa atin sa loob, Brother Mike, Bro Harry, Ma'am Angie, Bro Adelberto. See you po sa Saturday. Charot. Makikita na namin Bro Adelberto. Maliwanag naman yan. Explanation. Okay. So, meron ka pa idadagdag, Bro Mel? Wala na? Or ano? Sabi ni YouTube, kinakailangan maigsi na lang daw. So, kung wala naman nakita mo yung ano doon? Nakita mo yung message niya? May nauna pa yon. May nauna pa. Kung wala naman magtatanong, pwede na natin i-close. No? Kahit na 1 hour lang tayo nagtatalakad. Yes. So, kailangan nga may topic tayo. Kasi kung wala magtatanong, mag-i-end live. So, kailangan ng topic. So, meron naman ako dito mga ibang topic. So, yan. So, yun na lang yung yan. Natin, no? Aralin nyo rin yung sinasabi ng debate natin na hindi na rin sila ng under the law. Yung under the law na we are not under the law, but we are under grace. Yung law na tinutukoy doon, law of Moses yun, hindi yun yung law ng 10 Commandments. Doon sumasablay ang mga ibang sekta, lalo-lalo na si Umba. Na-convert na daw si Bromel sa Osus. Assuming. Sige na, mag-pray na tayo, mag-close. Okay. So, maraming salamat po sa atin. Sa lahat po yung mga nandito at Brother Mike, kung meron ka pong oras, ayan, join ka lang. Pag nakita mo yung link doon sa atin sa GC, join ka lang po dito. Ibig sabihin, meron tayong mga topic doon or pwede tayong magtanong dito. Ayan. Okay, maraming salamat po. At let's pray na po para sa pagtatapos ng ating gawain nito. So, abangan nyo po yung bukas mo may topic tayo. And next week po, may topic din si Sir Manny. Sa New Testament naman po siya. So, abangan nyo po yan. At yung ating pong debate na yon sa ating kapatid na SDA with Brother Mel. So, let's pray na po para sa pagtatapos ng ating gawain na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat na pinagmumula ng buhay. Maraming salamat po. At kami po ay laging nagsusumamo sa iyo, aming Panginoong Diyos, na kami ay lagi mo pong gabayan, lagi mo po kaming ingatan,
at sa lahat po ng iyong mga ginagamit na tao katulad ni Brother Mel na lagi po siyang pupunta sa mga iba't ibang lugar. Lagi mo pong ingatan. Ganun din po ang aming mga kapatid na mga naririto ngayon, Panginoon. Lagi mo po kaming gabayan at ingatan. Lagi mo pong ilukob sa amin ng iyong banal na Espiritu. At nagpapasalamat din po ako, may Panginoong Diyos, sa iyong pag-iingat sa bawat isa at sa pagbibigay po ng lahat ng mga pagpapala at biyaya. Higit lalo na po ang biyaya ng buhay. At sa lahat po ng aming mga pangangailangan. At sa aming kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo at tangi ikaw lamang ang makapagbibigay nito sa amin. At Panginoon, kung puso po kami nagpapasalamat sa mga ganitong pagkakataon at ang gawain na ito ay ginagamit mo upang mas lalo pa po namin na mapatatag ang aming pananampalataya. At ang pag-aaral nito ay magsisilbing kaliwanagan, hindi lamang po para sa bawat isa naming mga kapatid na Katoliko, kung hindi ang pananampalataya at pag-aaral na ito ay inihahatid din namin sa aming mga kapatid o sa mga kaibayo po namin sa pananampalataya. Ikaw na pong bahala na mag-guide sa kanila at sa amin din po, sa bawat isa dito at sa aming mga kapatid na Katoliko na kahit po sa mga oras na ito nagkakaroon ng maraming katanungan tungkol sa kanilang pananampalataya. At ganoon din namin, Panginoong Diyos, na lagi kang maghari sa amin ang pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawaan. Nawa po ang iyong banal na salita, ang siya naming maging ilaw sa aming buhay, maging tanglaw sa lahat ng aming paglalakbay na ginagawa na ito patungo sa iyong kaharian. Ikaw na po ang bahala. At sa tulong po ng aming Inang Birheng Maria, Panginoon, na lagi kaming ikinaguide papunta sa iyo. Nawa po ay wag po kaming pabayaan ng aming Inang Birheng Maria na aming tagapamagitan. At ang lahat ng ito ay isamot dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, kaisa ng Banal na Espiritu, at ganun din po sa pamamagitan ng aming Inang Birheng Maria at ng kanyang esposong si San Jose, at sa lahat po ng iyong mga banal sa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Salamat po at isang mapagpalang gabi at bukas pong muli. Maraming salamat po sa ating salamat po sa lahat ng mga nanonood ng debate. Thank you po. Ingat po, Mel. Ingat po dyan. See you po tomorrow. Bye-bye po. Bye-bye po.